Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Sanchez, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga pong kumalat ng balita na ang former world title challenger na si Saul Sanchez ang sunod na makakalaban ng ating pambato na si former 3 Division World Champion angas ng Pinas si Janriel Casimero sa darating na buwan ng October sa bansang Japan, ay na-interview nga po itong si Sanchez. At ayon nga po dito ay kung si Casimero daw talaga ang kanyang makakasagupa, ay panigurado daw na punong-puno ng aksyon ang kanilang magiging bakbakan dahil wasakan daw talaga ang ating masasaksihan. Interview si Saul Sanchez, in-interview kasi siya na kung si Casimero daw yung makalaban niya, parang sabi niya patayan ng patayan daw kung sa pagbigkas ko ng Tagalog. Pero may iba pang term po 'yon. Marami pong term 'yon. Yung kumbaga do or die kasi yung kung si Casimero daw yung makalaban niya. In-interview po. Ganun pa man ay sinabi naman nga po ng head trainer at kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero na may naisip na daw siyang taktika para kay Saul Sanchez. At nakita ko na kasi yung kalaban. Siguro may gagawin ako. Na yung isuntok ni Otol. Kasi yung kalaban kasi nasa lang talaga, nasa harap. Fighter yung galawan niya. Nasa harap. Tapos may bigla naman siyang suntok. 3. Yan. 2, 3 yung mga suntok niya. Pero nasa lang talaga siya nakatayo. May gagawin akong bagong taktik. Sa kabilang banda naman mga idol ay binigyan nga po ng offer ng Saudi Arabia ang middleweight legend and former pound-for-pound king Gennady Golovkin na labanan ang current WBA junior middleweight world champion Terence Crawford. Madaming fans ang nasabik sa balitang ito, subalit hindi pa po natin alam kung tatanggapin ba ni Golovkin ang limpak-limpak na milyones na offer sa kanya ng Saudi para labanan si Crawford. Bukod dyan ay medyo nag-aalangan din ang mga fans kung kaya pa ba manalo ni Golovkin sa potensyal na laban na ito, sa kabila ng si Crawford ang aakyat ng dibisyon niya. Ito po ay dahil magdadalawang taon na ang nakakalipas magmula ng huling beses itong lumaban, kung saan natalo siya via unanimous decision sa kamay ng Mexican superstar Canelo Alvarez. Bukod dyan ay may edad na din itong 42 years old ngayon. Sa katunayan nga ay binakante na lang din ni Golovkin ang kanyang mga pinanghahawakan na WBA and IBF middleweight world title belts dahil hindi niya na ito madepensahan dahil sa hindi niya pagiging aktibo sa ibabaw ng lona. Kaya naman hindi po natin alam kung nasa puso niya pa ba talaga ang muling lumaban o tuluyan na itong magre-retiro sa pagboboxing. Hanggang ngayon po kasi ay wala pang official announcement na ginagawa si Golovkin na magre-retiro na siya. Kaya naman ibig sabihin po niyan ay andyan pa din talaga ang posibilidad na muli siyang lumaban. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.